Handa na raw ang Malacanang para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Lunes, July 27. All systems go na raw ang paghahanda ng palasyo sa talumpati ni PBBM. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tapos ng setup ng Radio TV Malacanang sa Batasang Pambansa para sa live stream, habang tinatapos na rin ng Pangulo ang talumpati na siya mismo ang nagsulat. Hangad lamang daw ng palasyo maging maganda ang panahon. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Magandang gabi po, Yusek. Yes, good evening, George. Good evening sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Yusek, pag sinabi pong all systems go na para sa SONA ng Pangulo bukas, ano po yung ibig sabihin nyo doon? Kahapon kasi, maghapon na nag-ayos at nag-prepare ang RTVM sa House of Representatives. So, tinapos na lahat, mga camera, timing, everything. Kahapon iyon ginawa. So, last day na kasi yung preparation sa House of Representatives. So, handa na. Handa ang Pangulo para sa SONA bukas. Ano po ang pasabog ng Pangulo bukas sa kanyang speech? Can you give us a hint? O obvious na yung hint na hinihintay natin bukas? Ayoko magsalita kasi ayoko rin pangunahan ng Pangulo at sinabi naman niya sa huling interview sa kanya, abangan na lang ang susunod na kabanata. So lahat bukas mag-abangan po tayo kung ano po ang mga mensahe ng Pangulo para sa taong bayan. May mga inanunsyo po kasi ang Ombudsman na supplemental complaint laban kay dating Speaker Romualdez at may ilan pang di umano'y contractor like Representative Ang na kinasuhan na. Hinabol po ba talaga itong mga ito para maisama sa ulat ng Pangulo bukas? Hindi po kasi nakikialam ang Pangulo kung ano man po ang ginagawa at natatapos ng Ombudsman dahil ito naman po ay independent body. So kung ano man po ang natatapos po ng Ombudsman at ng DOJ ay yan naman po ay kanilang mandato. At sa ating pagkakaalam ay ito ay pasimula lamang dahil kinukumpleto pa ang mga dokumento. Meron nga supplemental complaint. Yes. At nadinig ko kanina yung sinabi ni Aquino D. Na kumbaga wag nang magsalita ang Pangulo or parang ganun yung dating. Iklian na lang daw po yung speech niya. Ano daw yon? Paigsiin na lang daw yung speech kasi wala naman daw pong nagawa ang gobyerno the past year. Oo, para kay ito ay mensahe para kay Kiko Aquino D. Ang mensahe po ng Pangulo SONA para sa taong bayan, hindi lang para sa kanya. Kung sa tingin niya po ay walang nagawa ang Pangulo, siguro mas maganda po halungkatin niya po lahat ng mga dokumento, lahat ng mga proyekto na nagawa ng Pangulo. Kanina lamang po nadig natin mismo si Mayor Leni Robredo at siya po ang nagsasabi na marami pong nagawa ang gobyerno. So taliwas po ito sa katulad ni dating Vice Presidente Leni Robredo sa sinasabi ni Kiko Aquino D. So ang mga mensahe po ni Pangulo Marcos Jr. ay para po sa mga Pilipino na interesado pong makinig sa Pangulo at para sa kanyang mga proyekto at mga accomplishments. At pagdating naman po sa Ombudsman, muli, hindi po nakikialam ang Pangulo sa mga ginagawa po ng Ombudsman. So, Yusek, are you trying to say po na coincidental lamang na may supplemental complaint laban kay former Speaker Romualdez at may mga di umano'y contractor na nakasuhan na sa Sandigan Bayan? In time, Yan din po, sa SONA. Yan din po naman ang pinangako ni Ombudsman Boying Rimulya. Nagkakataon lang po ang sabi niya ay marami po talaga mga dokumento na dapat na aralin kasi kailangan po talaga ng reasonable certainty of conviction kung sila man ay magsasampa ng kaso. So, sinasabi nga po, uulitin ko, nadinig ko rin po si Kiko Aquino D, na parang dapat ay masampahan na. Tama po ba itong si dating speaker? Ngayon po, may nagpapadala or may gumagawa ng supplemental complaint. Kung meron po siyang alam na ebidensya at ito ay konkreto, wag pong daanin po sa pamilya. Pumunta na po sa Ombudsman at ihain niya na po at isama niya na po yung mga ebidensyang kanyang nalalaman. Hindi po pwede kasi puro pasarin eh. Kailangan po talaga ebidensya dito at yan din po naman ang gusto ng Ombudsman. In relation po doon sa uplift assistance na 2,000 piso ng administrasyon, may mga question po dito. At itong kakapatupad lang na wage hike sa NCR, sinasabi po na ito ay ginawa lang din para sa SONA ng Pangulo at para may ulat siya. What can you say? Ito po naman kasi ang problema sa mga obstructionists.
Pag nagtatrabaho po ang gobyerno, sasabihin po namumulitika. Pag hindi po nagtatrabaho at wala pa pong nagagawa ang gobyerno dahil inaaral pa po ang mga ganitong klaseng implementasyon ng wage hike, sasabihin naman po nila mabagal ang gobyerno. Saan po ba lulugar ang Pangulo at ang administrasyon? Pag nagtatrabaho, pinupunan nila. Pag hindi pa nagagawa at medyo nadidelay, pupunahin din nila. So, ito pong mga tao na puro pintas at puro paninira lamang po. Sila po ang magbigay ng suggestion. Magtrabaho po sila, tumulong po sila. Kung ano ang nararapat na gawin ng administrasyon, bigyan po nila. At isubmit nila yung kanilang position paper kung meron man. Tignan po at kung ito ay maia-assess ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board. Hindi po puro hindi naman natin sinasabing bawal ang pagwewelga or pagrarally, no? Pero hindi po ba mas produktibo kung yung mga salita nila diyan ay isusulat nila at ibibigay nila suggestion kaysa lagi na lang po nagrarally para wala pong mangyayari sa pagrarally dahil wala pong konkreto silang ibinibigay na reklamo. Puro in general po. So ano ba yung specific na problema nila? Di ba dapat ipaabot sa gobyerno, specific din po para matugunan. Undersecretary, marami pong challenges, especially economic challenges ang hinarap ng gobyerno ngayong taon na ito. And this is a second to the last SONA. Dapat sana legacy building na ito, do or die address din daw po ito, sabi ng ilan. Ano nga ho ba yung masasabi ninyong legasiya ng administrasyon? Hindi po iniisip ng Pangulo ang tinatawag na legasiya. Ang Pangulo po ngayon nagtatrabaho. Dapat po na matugunan ng gobyerno lahat, kung hindi man lahat, halos lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. So hindi po nagtatrabaho ang Pangulo para sa legasiya. Nagtatrabaho po ang Pangulo para sa taong bayan. Hindi para sabihin na ito ang naiwan niya, ito ang nagawa niya. Hindi po. Kahit magmamarka naman po ang nagawa niya kapag natapos na rin po ang kanyang termino. Now, sa ibang issue po, tungkol kay VP Sara, sinabi niya kasi habang nasa UK siya na hindi siya mag-resign dahil betrayal sa more than 32 million na bumoto raw sa kanya ito. She also said, and I quote, gusto ni BBM, tanggalin niya ako, gawin niya ang lahat. Tanggalin niya ako. Ano po yung reaction niyo dito? Unang-una po sinasabi niya po, pinagmamalaki niya yung 30 million na bumoto sa kanya. So hindi po ba obligasyon niya rin na linisin, maipaliwanag, maibigay ang katotohanan gamit ang lahat ng ebidensya, hindi sa pagtatago ng ebidensya, dito sa 32 million na Pilipino na bumoto sa kanya. Hindi po pwedeng sabihin niya lang na hindi ako mag-resign dahil may 32 million na bumoto sa akin. Obligasyon din po niya na mag-ulat sa 32 million na ito na pinagmamalaki niya ang katotohanan. So wag niyang harangin yung mga ibang dokumento na magpapakita kung siya pa ay malinis at walang anumang unexplained wealth. Patungkol sa sinasabi niya at pagbibintang niya na si PBBM daw ang gusto magtanggal sa kanya. Unang-una, ano po ba yung pruweba niya? Kasi kung meron bang magpapatanggal sa kanya, unang-una po ang impeachment, hindi po ito mandato ng ehekutibo. Mandato po ito sa Kongreso. Yan po ay nakasaad sa ating konstitusyon. So kung meron man magpapaalis sa kanya, hindi po ang administrasyon, hindi po ang Pangulo, kundi kung ano man yung ginawa niya. Kung mapapatunayan po ito po ang magpapakita sa tao kung siya ba ay malinis o hindi. Si Senator Alan Peter Cayetano naman, sinabi niya rest back lang daw yung mga kasong or yung investigation laban sa kanya in relation to the ASEAN 2019. At yun daw ay cost lamang ng kanyang paglaban sa administrasyon. What is your reaction? Yan naman po kasi ngayon, ang mga obstructionist, ang po lagi ang mga depensa. Pinupolitika sila, gusto silang patahimikin, pero ito ay may mga balido na mga causes. Kung siya naman po ay makakapagpakita ng ebidensya na liquidated lahat ang pera na naiambag sa 2019 SEA Games, wala naman po siguro siya magiging problema at wala naman siyang dapat katakutan. So, yun lamang po siguro kung meron siya mga dokumento, hindi gawa-gawang dokumento, hindi gawa-gawang ebidensya, mapapakita naman po niya ito habang ito ay iniimbestigahan. Pero obligasyon din po talaga nating makita ano pa po ba talaga ang nangyari sa pondo dito sa 2019 SEA Games kasi hindi po siya naimbestigahan noon. Okay. Naharap. Pero yung timing, coincidental lang din yun, Yusek. Sa ating pagkakaalam, kasi noong June 15,
si NBI Director Matibag, Matibag. ay nagkaroon ng pagpupulong dito sa pamunuan ng New Clark City. Dahil gagawin po, magkakaroon po ng NBI Academy doon mismo sa lugar. So, sa akin, at naisabi niya rin po sa akin, kasi ang una kong teorya dyan ay most probably may nagsumbong sa kanya on that specific date. So, ahead of time, June 15, wala naman pong issue pa sa kanilang dalawa ni Senator Alan Cayetano. Especially regarding the schedule ng pagte-testify ni NBI Director Matibag. So, may nakapagsabi malamang at kung may nakapagsabi at ito ay kailangan maimbestigahan, hindi po ba mas maganda na tanggapin ni Senator Alan Cayetano, ipakita sa taong bayan na wala naman siyang problema tungkol sa pondo at ito ay nai-account lahat? Alright. So walang dapat katakutan. Okay. Di po ba? Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras sa Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Maraming salamat, George.